sacred commitment to serve as Blue Ribbon Committee Chairman and member of the Commission on Appointments for a concise term of 1.5 years, I find it both a duty and an honor to uphold the essence of a prior agreement. Ito ha, magbibitaw na po bilang Blue Ribbon Chairman si Senator Senator Tolentino. Ayan. Bakit daw? Pagtupad sa kasunduan. Ed Lubas, maraming salamat po. Ed Lumbas at Joy Gente Legaspi, maraming salamat po sa Facebook Stars. Ito ang dahilan kaya't bibitawan na ni Senator Francis Tolentino ang pamumuno sa Blue Ribbon Committee at pagiging miyembro ng Commission on Appointments. Ayon sa Senador, batay sa agreement, hanggang sa katapusan na lang siya ng taon magsisilbi sa dalawang komite. Ito umano ay nabuo noong pinag-uusapan pa lamang kung sino ang mga mamumuno sa Senate committees pagpasok ng bagong administrasyon. Ibibigay niya ang kanyang formal resignation sa plenary sa pagbabalik ng sesyon sa January 22. Hanggat wala pang kahalili, nandun pa ako in transition, and I will endeavor to have a seamless transition and to assist whoever will be the replacements for both seats. Ako ito lang. Saludo ako sa iyo Senator Tolentino, dahil yun ang napagkasunduan Kaya siya magbibitiw ay dahil yun ang nagkasunduan. Hanggang doon na lang ang kanyang termino, no? Yaan po ay gawain ng isang gentleman. Nai-imagine ko tuloy kung iba yan, kapit ko. May naiisip ba kayo na nakatikim lang ng posisyon, ayaw ng bitawan? Yan po ang pinakadelikado na pag-uugali ng isang politiko. Pag nakatikim ka na ng power, ayaw mo ng bitawan. Ito, siya mismo nagkusa. Bitaw siya dahil naayon sa kasunduan. I salute you, sir. I salute you, Senator. Sana tularan ka. Sana may marami kang mahawaan. Kasi sayang naman yung pag-uugali mong ganyan kung mag-isa ka lang. Sana i-convince mo rin yung mga kasamahan nyo, oy, magpakalalaki kayo. Oy, huwag nyo lang antayin. Pag yan ang kasunduan, yan ang kasunduan. Pati yung may mga alam mo, ang dating kasi nito, yung, di ba, meron yung, may anomalya na nangyayari halimbawa sa isang ahensya. Dapat yun, hindi mo na inaantay na suspindihin ka Nagkukusa ka na. Kaya kasalanan mo, kaya hindi ka kasalanan, basta ikaw ang leader ng ahensya na yun, bitaw ka. Respeto dun sa investigasyong gagawin. Ang problema, yung iba, hindi na nga inaantay na natanggalin siya, kinakapitan pa, ginagawa pa ang lahat para hindi siya matanggal. Ang kakapal ng mukha ng mga politikong ito. Sana dumami yung mga katulad ni Senator Tolentino, huwag nang kapalan ang mukha. Nako, sige nga, alam kong alam nyo Sino-sino yung mga nakatikim ng power. Ayaw nang bumaba. Ramdam nyo naman siguro yung galawan, kapal mooks. Yung galawan, hindi na bibitawan ng kapangyarihan. Sige nga, sa mga manunood din ng replay ilagay nyo na lang kung sino tingin ninyo yung mga kapit tuko. Yung mga kapit tuko, kung guilty ka, tingnan mo tong ginawa ni Senator Tolentino, mahiya kayo sa mga balat ninyo. Kaya kayo hinalal ng bayan para makatulong. Kung sa tingin ninyo wala na kayong silbi, baba na.
assist whoever will be the replacements for both seats. Tiniyak naman ni Senator Tolentino na hindi dito nagtatapos ang kanyang trabaho. Marami siyang panukalang batas na planong ihain upang mas mapabuti at mapalakas pa. May binanggit na si Pinoy News Files. Galit na galit din si Albert. PI, baliktad na ang Congress ngayon. Mas pabor pa sa mga pinaghihinalaan ng mga NPA. Kaya nga isipin mo, pumabor ka kay Franz at kay Manuel compared kay PRRD na ang daming nagawa sa bayan natin. Baliktad na talaga ang mundo. Ang kapangyarihan ng komite na dumidinig sa mga napapaulat na katiwalian sa Parang pare-parehas yung nakikita kong pangalan. Pare-parehas. 3 po yun nakikita ko madalas na pangalan. Sa replay yung mga manonood, comment nyo rin. Mahalaan. I hope to file within the day or tomorrow at the latest an amendment to the Senate rules concerning investigations. Kabilang sa mga isyong inimbestigahan ng Blue Ribbon Committee sa ilalim ng panunungkulan ni Tolentino ay ang kontrobersyal na laptop deal sa Department of Education, sugar importation deal na nagresulta sa pagkakatanggal ng ilang miyembro ng Sugar Regulatory Administration at resignation ng nooy Executive Secretary, at ang COVID-19 vaccine procurement na naging daan sa pagbuo ng mga bagong batas. John. Ito Senator Tolentino, good luck sa'yo sa pagtakbo mo sa 2025 at susuportahan namin kayo. Ako po personally gusto ko po ito si Senator Tolentino sa 2025. Takbo po ulit kayo kasi kailangan ng kasama ni PRRD. Magandang to. Sayang din to si Senator Tolentino pero ibalik natin siya sa Senado. Okay, next topic tayo. By the way, bago ko makalimutan, pag nawala si Kuting at matuluyan dahil sa mga drama niyang sakit-sakitan, dapat ang unang imbestigahan ng susunod na leader natin ay si Taning kasi marami siyang alam. Hindi yan uuwi pag nangyari yung time na yan. Hindi yan uuwi. Sa Pilipinas? Definitely magtatago yan. Baka pumunta pa yan ng US. Sige, may mga... Pag magtutuos sila ni Maharlika. Magtutuos kami dito. Ayun nga. Lugi siya kay Maharlika kasi si Maharlika citizen eh. Magtutuos sa airport pa lang, tutusan mo na agad. Hindi, lugi siya kay Maharlika citizen eh. Hindi, wala kang laban pag citizen ang kalaban mo. Tignan natin. So, anong drama niya? Tignan natin. Pero kailangan mawala muna si Kuting. Sa totoo lang, naalala ko yan. Nung nagbitaw ako ng salita na si Kemi at si Kemi magpapabagsak kay Kemi, nangyari siya? Tama ka talaga. Hindi, siya talaga. Nangyari siya ngayon. Napalitan mo na yung ano mo. Nandun nakafollow sa page ko. Totoo yung sinasabi ni Pebbles, nakakaloka. Nangyayari na siya ngayon. True. Yeah. So, yun, Roy. Kaya, masisisi mo ba kami? Ito, nakasalamuha namin. Akala namin para sa taong bayan sila. So, kami ni Pebbles kasi talaga ang pinakaunang nagwarla eh. Tayo talaga mother. Halos murahin kami ng lahat ng Pilipino. Totoo. No, yung page namin, puro pagmumura. Mga shootang ina nyo, palibasa, hindi kayo nabigyan ng pwesto po. Yeah, yun yung una nila. Kasi mga DDS, inaaway tayo, di ba, mother? Oo, pati mga DDS, inaaway ako. Inaaway kami ni Maharlika. Yung mga DDS na nabudol, yung nag-unit team dahil kay Inday. Pero tingnan mo naman ngayon. Ngayon, lahat sila nasa atin na, di ba? Yes. Wala na. Wala na, bagsak na silang lahat. Pati yung mga, wala naman pa yung mga vloggers nila eh. Sino pa laban? Si Kaki Raki, Diyos ko day. Kaya speaking... Ghostwriter? Ghostwriter daw. Ang panlaban mo lang, marunong ka mag-English, wala na. Yun lang. No, kaya nga ngayon may mga bago na naman silang bagong bayaran. So, you know. May mga wala rin, mga tay-tay din naman. Kaya nga, hindi pa magwawagi yun. Diyos ko, hindi naman sa pagmamayabang ha. Ilang taon na yung pangalan natin sa industriya. Industriya na to, nawawala tayo, pero hinahanap pa rin tayo, bumabalik tayo, pina-follow pa rin tayo, naniniwala pa rin sila sa atin.
Kasi consistent tayo, hindi tayo katulad ng ibang mga vloggers nila ngayon na kailangan pang magpabayad or umepal i-build up sila para makilala yung mga pangalan ng mga vloggers na Yes. ensaymada vloggers na yan na nag-aaway-away na din ngayon. Yeah. So, So may sige Roy, ano pa yung may tanong mo? next question ako. Okay. Kung kaharap mo si Liza ngayon, anong sasabihin mo? Chamba din ko. O sige, bauna mo na si Plastic ano. ka, you're Ikaw a muna. user. Sige, ikaw muna, Mother Pebbles. Mothers, ikaw muna. You're a user. Yun lang Backfighter ka sa bayan. Ikaw, Sas. Ako, gagawin ko lang yung kung paano siya tumingin. Oh, Lalarasin niyo ba kung paano siya tumingin? really? O, matalim mata niyan eh. Pag halimbawa, pag may ginawa ka na hindi niya gusto, ganyan na. Ganyan? Ako Makuha hindi. ka sa tiningin, ha? Ako bibipitin ko tong Harry Potter stick ko. Gawan ko. Sabi ko, Jotang Jenina ka. Hindi, Bibili kasi, akong banga. kasi- Ipapasok ko siya. kasi dun. ang gulo nung nangyayari. Di ba nakita niyo ng 6 months? Parang ano nangyayari sa ano? Wala naman nangyari. Yeah. Tanga na lang yung mga vlogger na nagtatanggol ngayon sa ekonomiya ng Pilipinas na magandang takbo ng buhay natin, magandang takbo ng buhay ng mga tao. Kung wala ako sa Pilipinas, baka maniwala pa ako. Pero nandito kasi ako sa Pilipinas eh. Kasi isa ako sa nakakaramdam ng hirap ngayon. Kaya yung mga vloggers na pinagtatanggol si BBM sa mga ginagawa ni BBM, mga administrasyon niya, mga ulol, wala kayong ginagawa. Wala. Yung crime talaga. Yung crime, yung droga, sobra ang droga dito ngayon, sale. Parang Shopee kapag 12-12, bumili Nag-export na nga ka. eh. Yeah. Di ba? Nag-export na nga ng droga? Sobra Baka dito, magpapabili sa'yo si bumalik na Lisa. uli ang mga adictos. Oo. Ngayon alam na ni Lisa may bargain dyan. Baka magpabili Ay, na asin. ng asin. Nakuha haluan ko ng ano yun. Para dumiretso na sila sa keme. Correct. Ay, nako. Pero Hindi, si totoo Pebbles naman talaga yung sinasabi nagsimula ko ng eh. lahat. Si Pebbles talaga ang nag-unravel ng lahat. Yeah. Siya talaga ang... Siya talaga. Pero Kaya hindi yung naman ako sinasabi nila nagkamali. Sa naramdaman Kaya yung ko sinasabi kasi kasi nila na, ay, inutusan niya ng mga Duterte, ay, inutusan niya ni Vicky. No. Hindi po, inutusan po kami ni Pebbles. Hindi tayo natusan. Naramdaman natin yung nahawa tayo sa galit niya. kasi silang dalawa yung lagi kong unang sinasabihan. Silang Iba dalawa naman talaga. natin. I mean, ako talaga, nung nakita ko nung kinampihan ni Lisa, si Taning over Pebbles, kasi pwede namang wala siyang kampihan. Pwede namang wala siyang kampihan. Pwede Kasi niya kami syempre lahat naman paayusin. tayo may differences, hindi naman tayo pare-pareho. Pwede naman siyang maging, maging fair lang, dahil ito Neutral lang. Neutral lang siya. Oh, 'di ba? Huwag mo nang pansin or dahil unity team, pwede naman pinag-reconcile kaming lahat. Na huwag na kayo mag-away-away kasi nasa isang bangka tayo, na isa-isang administrasyon tayo, itong gagawin natin. Kaso, siya pa yung gumatong sa awayan. Kumampi pang hinayupak. Kasi nga, syempre, may gamit sa kanya si Taning, di ba? Bagman yan, everything. So, kaya nakakagalit talaga. Ako talaga, isa yun sa mga turning point, you know? Kaya nag-turn ako ng 180 degrees, sabi mo nga kanina, Sas. Kasi yung ginagawa dito kay Pebbles, alam ni Mother yan. Di ba? Kaya nga kinausap ko si Aimee na kung pwedeng ayusin to. Kaso naging iba yung sagot ni Aimee. Yung tungkol sa... Sabi ko kay Ama Harlika, maniniwala ka ba sa akin? At tapos sinend ko sa kanya yung mga kemi. Tapos sinend ko rin kesa. Silang dalawa talaga yung lagi kong sinisendan. Hindi pwedeng magsisend ako sa iba. Unang-una talaga silang dalawa. Sa kanila agad ako nagsasabi ng, bakit ganito? Bakit ganyan? Sa kanila ko sinisend. Tapos ayun na, tuloy-tuloy na akong lumaban. Ay naku, binatikos ko na sila lahat ng binatikos. Hindi ako tumigil. Tapos si Maharlika, tinulungan ako. Yeah. Tapos dumating tayo na minura-mura kami. Tapos hanggang unti-unti, ayun, lahat kakampi na namin. Thank Correct. you. Kaya lumabas yung puting And also ahas. thank you to Sas and Roy. No, kaya Roy, lumabas yung puting ahas. Actually,
hindi ko naman in-expect na may along the way may puting ahas pala. 'Di ba? Hindi pala lahat gusto sila. Alam mo, Maharlika, nakakalok. May mga nagsasabi sa akin na nasa Pilipinas ka ako, naluloka sila dahil ang dami mo daw puting ahas. Correct. Ako din naluloka ako. Pero never kami nagtatanungan yan. Hoy ha, baka akala nyo, gumagawa lang kami ng kwento na napag-usapan na namin ito lahat bago ilabas. Ganun, hindi. Hindi po kami nagtatanungan ng source. Yeah, kasi it just so happen na minsan, ito, yung alam ko, alam niya na pala, ibang mga tao nagsasabi sa kanila. Sabi ganun, sinabi rin ba sa'yo? So, ako bine-verify ko bago ko din ilabas kasi nga, hindi mo masabi, baka mamaya, itim pala na ahas ni Lisa Smugs. Mamaya patibong. Patibong, tama. So, anyway, so siguro nakita mo mga tao sa government sa loob mismo kasi taga Malacanang yung mga puting ahas eh. At sa iba-ibang ahensya ng gobyerno, teka muna, itong si Maharlika na loyalista, talagang sobra tong diehard sa mga Marcos, bakit naging ganito? O totoo ba to na ganito yung kanyang pinaglalaban now? Galit na sa mga Marcos dahil sa mga ganito kadahilanan. So siguro, hindi siguro, para sa akin, kaya lumalapit itong mga taong sa loob mismo ng gobyerno na nakikita nila yung injustice, yung pang-aapi, yung pang-aabuso nila Lisa. Kaya nag-trust sila sa akin, kay Sas, kay Pebbles, kasi di ba? Hindi lang naman sa akin to nakakarating, sa kanila rin nakakarating. So, yun, kaya sabi ko... Kaya naluloka siya. Di ba nagwala yan sa loob ng palasyo? Bakit nakakarating ka lang, Harley ka kalate? Yes, nagwala siya. Nagwala siya. Talaga? Yes! Naloka siya. Kumbaga, saka yung di ba? Yung mga pinag-uusapan nila ngayon. Hindi pa lumalabas sa media. Na ilalabas na. Inilabas niya kasi, kaya niya ilalabas, binuking ko na. Yeah. Pinapinturahan niya yung reception hall ng puti. Mm-hmm. Di ba puti na yung reception hall ngayon na hindi ginalaw ng kahit sinong presidenteng umupo kasi nasa batas yan daw na hindi mo pwedeng galawin yung mga nasa loob ng Malacanang. So pinapinturahan niya ng puti yung wall ng reception area. Yung reception area, andun yung mga kwadro, malaking picture ng mga presidenteng pumanaw na. So ang nangyari tuloy, nagmukhang burulan. Nagmukhang punerarya yung reception hall dahil puti yung kulay. Tapos nandun yung mga picture nung namatay. Tapos pinasabog ko yun sa social media. Alam mo ba, after ilang days, di ba, na inilabas ng media na First Lady, inaayos ang loob ng Malacanang para sa mga bisita, na kapag dumating ang mga bisita, maganda. Tawa ako ng tawa. Kasi, kaya pala nila pinapaayos yun, hindi dahil para i-improve, kundi para sa mga party nila. Yes! Party sa ay! May chika ako dyan. Ano? Chika mo. Siyempre, no, may mga media dyan sa Malacanang, may Malacanang press ko. Yeah. Meron daw dyan part na hindi pwedeng pasukin ng media. Oh, juicy. Saan yon? Kailan mapasok natin? Napasok na parang ahas. Hindi na pwedeng pasukin. Naloka nga raw sila. Kasi yung panahon naman ni PRRD, wala naman daw ganon. No? Naka-imbak yung mga doon, pang payola. Pulburon. Or pulburon. Or baka meron ka. Pulburon. Hindi nakakaloka lang. Anong ginawa nila sa Malacanang? Nagpapa-concert, nagpapa-fashion show. Ano ginagawa ng Araneta Coliseum? Araneta yan, ba't di ka magpa-concert dun sa Coliseum nyo? Correct. Bakit sa Malacanang kayo nagpapa-concert? Di ba mga Araneta, sila Lisa, may Coliseum yan? Ba't ginagawa nyo sa I think hindi naman sa part owner noon, mother. Fashion show. Ang nakakaloka sa fashion show, lahat ng mga nagpa-fashion show, puro dilawan yung designer. Yeah. Dilawan naman si Lisa Yeah. Kaya nga, di ba? Punyeta. Correct. Tama ka, Roy. Alam mo ba, unang napansin ko na hindi talaga siya nagpapasalamat or wala talaga siyang konsensya ay yung kwento nila, hindi pa nanalo si Bongbong, kwento nila doon sa interview na proud sila na nambudol sila ng ticket ng Miss Saigon. Yes! At sinabi ni Bongbong Marcos mismo na
pakakasalan niya tong babaeng na to kasi magaling daw Magaling mag-budol. mambudol. Proud pa siya dun sa pambubudol nila ng ticket ng Miss Universe. Yes. Ay, Hindi ko alam yan. Hindi ko napanood yan. Talaga may sinabi Hindi ko mo. napanood yan. Hindi ko Kwento mo, Roy. Kwento mo ulit. Kasi tinanong sa si Esther ba yun? Esther yung pangalan. Esther. Amoyo? Yes. Amoyo? Oh, yung interview nila. Sabi ko, red flag yun. Pero hindi ko inintindi kasi hindi pa tapos ang eleksyon. Pero sinabi talaga yun na sinabi ni Bongbong Marcos doon na kung siseryosohin mo daw yung pagiging presidente, mabigat daw at hindi daw nagpapasalamat ng tao. So ano ibig sabihin yan? Yun yung konsepto niya na kung maging seryoso daw ang isang tao sa pagiging presidente ay mabigat daw at hindi daw nagpapasalamat ang So tao. tumakbo siyang presidente para saan? Di para... Pangalan, di ba? Para sa pangalan daw nila. Yeah, at Para maibalik agad May lahat ng nakuha kayamanan yan. nilang nagawa Lalo ay makakamtam. nakuha at para mawala lahat ng kaso nila kaya siya bumalik dahil yun naman ang una nilang inasikaso pagkaupo yung makuha yung mga kayamanan nila at mawala yung kaso nila. Hindi naman basta-basta makukuha yun. Ano daw three consecutive presidencies.